I'll be honest with you, dito, akala ko nga noong una sinabi ni Kimi dito, kasi tinanong siya di ba? Nag-joke siya rito, joke. Nung sinabi niya, gusto niya raw ng kanin tsaka sabaw, or sabaw tsaka kanin, soup, rice. Sabi niya, akala ko nga sasabihin niya rito, soup, Paulo. Pero kung hindi niya pa napapanood to, baka mamaya kasi namintisan nyo kanina, or tawag dito, pwedeng nakalimutan nyo na tong eksena na to, ipapaalala ko sa inyo. So eto yon, kanina to sa 8 Showtime, and pinost to ni Kimi sa mismong page niya. Okay? So ayan. Ikaw. Ako gusto ko talaga, di ba, flowers, chocolate. Ayan, flowers, chocolates. Ako gusto ko sabaw tsaka kanin. So, sabaw tsaka kanin. Isip ko anong kinalaman ng sabaw tsaka kanin sa Valentine's. Diba? Yung pala joke pala yun. So, ito sinabi niya ha. Ayan. Ay, Sabaw parang kanin. yun. Pag in English mo, surprise! Joke pala yun. Pag in English mo, surprise! Oh, grabe to si Kimi, no? Yung mga banat eh. Yan. Related sa vlog mo last night kay Chika, yung nanghingi ng picture sa Kim Pao, feeling ko yun yung mga seniors abroad. Kasi happy pill nila. Happy pill. Parang gamot nila ang Kim Pao. Yes, correct. Diba? So, ayun. Siguro nga, no? Kumbaga, yung mga nagwi-wish or alam niyo yun, gusto ng mga picture ni Kimi tsaka ni Paul, siguro di-display nila sa bahay nila. Karamihan kasi sa mga senior natin, correct nyo ako kung mali ako, okay? Nag-iisa na lang sa bahay, or kung meron man kasama, makakasama nila, mga kasambahay na lang nila, or maybe yung mga relatives nila na may edad na rin, makakasama na lang sa bahay. Then, bihira nang bisitahin ng mga anak or mga apo. Siyempre, busy na rin eh, di ba, sa kanya-kanyang mga buhay. So, they are really busy with yung mga loved ones sila, very busy sa kanya-kanyang buhay. Kaya yung mga elders natin, mga seniors natin, most of the time, ini-spend na lang nila yung oras nila to make themselves happy in their own way. 'Di ba? Gusto nilang mapasaya yung sarili nila sa sarili nilang pamamaraan, and majority sa mga seniors natin and elders, happy sila sa Kim Pao. Diyan nila ibinubuhos, mga kachika, yung kanilang smile, yung kanilang support, yung kanilang happiness. 'Di ba? Sabi nga nila, everyone has their own happiness. 'Di ba? Pwedeng yung isang tao masaya na siya nang meron siyang inhaler sa ilong. Pwedeng masaya na siya na meron siyang iniinom, okay, na kape. And then meron naman na masaya na sila mapanood lang yung kanilang mga fans. Okay, and sabi ko nga, majority, maybe 80 to 90% of the seniors natin dito sa Pilipinas, okay, ay sumusuporta at naaaliw, okay, nai-entertain, kinikilig sa Kim Pao. Ang dami. Actually, tuwing may mga guesting ang Kim Pao, majority, mga senior. Actually, mga kachika, may nabasa nga ako, sabi nila, marami daw, almost 50% ng fandom ng Kim Paulandia is yung mga nasa age na mga 40 and above. Yan, okay, yung nabasa ko somewhere. Talagang ang daming supporters ng mga Kim Pao na mga senior. Promise. Okay? Yan. Dear beloved Kim Paulandia, opening na po yung voting sa VP Choice Awards tomorrow. Ayan ha, pina-flag Madam Susana Sexon. Feb 15, marami pong nominations ang Kim Pao sa 7th VP Choice Awards. O, iboto natin. Okay, ang Kim Pao tomorrow para makita natin sila sa awarding. Most probably magkasama yan sila kapag tumanggap ng award. Okay, so iboto natin yan. I can see the authenticity of Kim Pao. That is why they are loved, supported by their fans. My husband is actually a fan too. Okay? O yan, mag-asawa ha, fan ng Kim Pao. We have been married for 49 years and still going strong. Uy, grabe, ang tagal na ha. Kami nung wife ko, ano na kami? 12 years. Yan, 12 years na kami. 2014 kami kinasal. Sa November, 12 years na kami. So, tagal-tagal na rin. Pero, barya lang yun sa 49 years of marriage. Times 4.
Diba? So, Happy Valentine's Day, Luz Biminda Rapliza. Yan, lagi nating viewers yan. Tama, maraming senior may gusto sa Kim Pao. Oh, totoo yan, napansin ko yan. Okay, so ayan, yung joke ni Kimi, balikan natin. Galing mo, Kimi talaga. Kala ko, Ano, flowers niya, yung bitawan eh. Oh. Tikoy. Hanggang Kanya raw tikoy kasi Chinese New Year, Feb 17. ganun, Bestie. Na-surprise kami sa joke na yun. Na-surprise sila. Na-surprise kami sa joke na yun. Lumihis, no? Nawala. Wala daw. Anyways, akala ko nga sabihin niyo dyan, soap Paulo. Okay, soap rice pala. And then, meron pa. Okay, meron din kanina na, ito maikling biruan lang naman to sa 8 Showtime. Nabunot dito si Kimi tsaka si Jackie. Okay, I'm not sure if tandaan nyo pa to mga kachika, tong segment na to kanina sa Laro-Laro Pick. Tawag dito, si Jong, okay, yung nag-joke nito kay Jackie, kay Kimi. Parang tinanong sila, sino kaya yung mauuna? Okay, so tingnan nyo to ha. Sila na lang ang naiwang couple. Yan, yung parang ito kasi yung contestant na naiwan. Okay, so Sakto eh. Uy! sakto daw eh. Tapos tinuro si Kimi. Yan, si Vice yung ngiti, tinan nyo na. Pati yung contestant eh, oh. Monday, isang Balang araw. Ayan. Balang araw, parang nakatingin lang siya nung time na yon kay Jackie. Okay? Nung una kay Kimi, sunod nung sinabi ni Vice na balang araw, tumingin naman siya kay Jackie. Yung reaction ng dalawa. Ayan. Parang mga ano eh. Parang mga nagpapaawa eh. Tingnan nyo. Si Kimi. Hindi sabay-sabay binibigay yung swerte. Hindi sabay-sabay binibigyan ng swerte. Inaano nila tong couple na to mga kachika. Kasi syempre Valentine's, tapos couple yung mga nanalo. So, ayan. Sino kaya mauna sa dalawa? Yan. Sino kaya yung mauuna sa dalawa? Actually, si Kimi. Definitely 101% si Kimi yung mauuna sa kanila. Para tayo sabay, para sabay. Ayan o. Kasi si Kimi, yung reaction niya rito, meron eh. Di ba? Meron na eh. Hindi nga siya nagsabi na sana ako din, sana meron din ako, or alam niyo yung parang expression, facial expression na gusto niya rin. Kasi meron na siya eh. Mas na-feel ko kay Jackie yung talagang wala. Kay Kimi hindi. Hindi lungkot yung kay Kimi, excitement eh. Kay Jackie, doon mo mapipili yung talagang medyo malungkot. Diba? So, ayan. Mag-celebrate. Oh, Okay. babae, ayaw yung itangging babae kayo today, no? Yes, Ayan. Ayaw nila itangging babae today. Ayan. bango-banguhan. Okay, So, ayun mga kachika, no? Kanina yan. And I think, kahit hindi naman nagsalita dyan si Kimi, we all know, meron na yan eh. Di ba? Meron na yan. Nung nagtanong si Jong, actually sa comment section, nagtanong sino kaya yung mauuna sa dalawa. Sabi nga eh, nauna na si Kimi, ba't pa kailangan itanong? Nakakatuwa naman ang balitang ito. Mukhang tuloy-tuloy talaga ang Kim Pao fever sa social media at sa fanbase. Ang dami na sigurong fans nila ngayon dahil sa kanilang chemistry at kabaitan sa publiko. Hindi lang dahil sa kanilang talento sa acting at hosting, kundi pati na rin sa paraan nila makipag-interact sa mga fans, laging approachable at nagdudulot ng kilig moments. Ang paglaki ng fanbase nila ay normal lang din kapag consistent ang positive vibes nila sa mga followers. Madalas, kapag may mga events, Q&A sessions, o kahit simpleng posts, lalang dumadami ang supporters. Pero ang maganda rito, kahit dumadami ang fans, nakikita mo rin yung respeto at admiration nila hindi lang sa individual, kundi pati sa kanilang partnership bilang isang kilig team. Kung tutuusin, ito rin ay magandang indikasyon na relevant pa rin sila sa industriya at patuloy na nakaka-inspire ng positivity at entertainment sa kanilang audience. Siguradong sa bawat bagong proyekto nila, lalo pang lalaki ang kanilang fanbase. Ang masasabi ko sa balitang ito, nakaka-excite at nakakakilig talaga para sa mga tagahanga ni Kim Chiu at Paolo Avellino.
Hindi na bago na parami ng parami ang kanilang fans, lalo na't kilala sila sa chemistry at sa paraan ng pagpapakita ng kilig moment sa mga events, interviews at social media. Nakakatuwa rin na habang lumalaki ang fanbase nila, mas nakikita mo rin ang loyalty at excitement ng kanilang supporters. Ipinapakita nito na hindi lang talento ang hinahangaan nila, kundi pati ang personalidad at pagiging approachable sa mga fans. Ang ganitong trend ay nagbibigay ng magandang indikasyon na patuloy silang magiging relevant at inspiring sa industriya ng showbiz. Kumbaga, hindi lang basta celebrity fan following ang lumalaki, kundi isang community na nagpopromote ng positivity at support sa dalawa. Kaya naman natural lang na parami ng parami ang fans nila, lalo na sa mga nakakakilig at heartwarming moments na pinapakita nila. Nakakatuwang obserbahan kung paano patuloy na lumalaki ang fanbase ng Kim Pao. Hindi lang dahil sa talento nila sa acting at sa entertainment industry, kundi dahil sa genuine na connection nila sa kanilang mga fans. Sa bawat public appearance, Q&A session, o kahit simpleng social media post, nakikita mo ang effort nilang mapasaya ang mga taga-suporta at magbigay ng kilig moments. Ang mga ganitong pagkakataon ay nagiging viral, kaya natural lang na parami ng parami ang kanilang fans. Bukod dito, ang dynamics nila bilang isang kilig team ay nagbibigay inspirasyon sa kanilang audience. Nakikita sa kanilang kombinasyon ng professionalism, charm, at pagiging approachable, isang mix na bihira sa showbiz. Dahil dito, hindi lang basta fans ang naa-attract nila, kundi mga loyal supporters na talagang nagpopromote ng positivity at excitement sa kanilang community. Kaya naman, natural lang na parami ng parami ang fans nila, lalo na sa mga nakakakilig at heartwarming moments na pinapakita nila. Dagdag pa rito, pwede nating sabihin na ang patuloy na pagdami ng fans ni na Kim Chiu at Paolo Avellino ay hindi lang simpleng epekto ng kanilang talent o kilig moments, kundi dahil sa ilang mahahalagang factors. Consistency sa public image. Pareho silang kilala sa pagiging professional, magalang at approachable sa fans. Ito ang nagpapakita na sincere sila sa pakikisalamuha at hindi lang basta showbiz persona ang kanilang ipinapakita. Chemistry at relatability. Ang interaction nila sa isa't isa at sa fans ay natural at relatable. Kilig pa rin pero hindi pilit, kaya mas naa-appreciate ng audience. Social media presence. Aktibo sila sa social media kaya mabilis kumalat ang mga updates, kilig moments at behind-the-scenes content. Dahil dito, mas lumalawak ang kanilang reach at mas maraming tao ang nadadala sa hype. Positive fan community. Ang Kim Pao fans ay kilala sa pagiging supportive at respectful sa isa't isa. Ang ganitong environment ay nakakaengganyo rin sa mga bagong fans na sumali sa community. Strategic projects at collaborations. Ang pagpili nila ng projects at mga shows na kasama ang isa't isa ay nagpapalakas sa kanilang fanbase. Minsan, kahit isang scene lang sa isang show o event, pwede nang maging viral at magdala ng bagong followers. Sa kabuuan, hindi lang basta dami ng fans ang dapat tignan. Ang kalidad ng engagement, loyalty at positive influence nila sa kanilang supporters ay isang malaking bahagi ng dahilan kung bakit parami ng parami ang mga taong naa-attract sa kanila. Dagdag pa rito, pwede nating sabihin na ang patuloy na pagdami ng fans ni na Kim Chiu at Paolo Avellino ay hindi lang simpleng epekto ng kanilang talent o kilig moments, kundi dahil sa ilang mahahalagang factors. Consistency sa public image. Pareho silang kilala sa pagiging professional, magalang at approachable sa fans. Ito ang nagpapakita na sincere sila sa pakikisalamuha at hindi lang basta showbiz persona ang kanilang ipinapakita. Chemistry at relatability. Ang interaction nila sa isa't isa at sa fans ay natural at relatable. Kilig pa rin pero hindi pilit, kaya mas naa-appreciate ng audience. Social media presence. Aktibo sila sa social media kaya mabilis kumalat ang mga updates, kilig moments at behind-the-scenes content. Dahil dito, mas lumalawak ang kanilang reach at mas maraming tao ang dadadala sa hype. Positive fan community. Ang Kim Pao fans ay kilala sa pagiging supportive at respectful sa isa't isa.
Ang ganitong environment ay nakakaengganyo rin sa mga bagong fans na sumali sa community. Strategic projects at collaborations. Ang pagpili nila ng projects at mga shows na kasama ang isa't isa ay nagpapalakas sa kanilang fanbase. Minsan, kahit isang scene lang sa isang show o event, pwede nang maging viral at magdala ng bagong followers. Sa kabuuan, hindi lang basta dami ng fans ang dapat tignan. Ang kalidad ng engagement, loyalty at positive influence nila sa kanilang supporters ay isang malaking bahagi ng dahilan kung bakit parami ang mga taong naa-attract sa kanila. 1. Long-time fans. Ito yung sumusuporta kay Kim Chiu at Paolo Avellino bago pa man silang maging kilig tandem o bago lumabas ang viral moments nila. Madalas, kilala sila sa mga early projects, teleserye o movies ni Kim at Paolo. Karaniwang characteristics, loyal sa kahit anong project ng dalawa, aktibo sa fan pages at fan clubs, may sentimental attachment sa history ng dalawa bilang performers. Estimate, sa ngayon, maaring 40 hanggang 50% ng total fanbase ay long-time supporters. 2. New or recently engaged fans. Ito yung nadadala sa hype ng kanilang recent kilig events, viral posts, at social media interactions. Madalas, naa-attract sila dahil sa trending moments, media coverage, o kahit fan shares online. Karaniwang characteristics. Active sa social media, lalo na sa TikTok, Twitter or X at Instagram. Interesado sa latest projects at Q&A sessions. Mahilig mag-share at mag-comment sa mga posts para mapansin ng Kim Pao. Estimate, posibleng 50 hanggang 60% ng fanbase ay bagong fans, lalo na kapag may bagong project o viral content. Ang kagandahan ng Kim Pao phenomenon ay kahit dumadami ang bagong fans, nananatili pa rin ang loyalty ng long-time supporters. Ibig sabihin, may balanse between nostalgia sa long-time fans at relevance sa bagong fans. Ito rin ang dahilan kung bakit parami ang followers nila sa social media at pati sa fan events.